Kawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa buhay ka
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang pinunuhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan ng sa kanya rin katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, bago siya umakyat sa langit, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Puspusin sila ng Espiritu Santo at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama nila, kanyang pinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magkasama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyong pagkakas niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunin. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nalikha. Malakpak kayo ay awit na tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na buwan, nataas-taas na rin at ilang hangin dapat katakutan. Siya'y nag-aaral sa sama kaunan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, at itong tambuli malakas ang tunog. Masayang sigawan ng pinansuo, pumili ng Diyos, siya ay awitan ng anik sa Republic. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihan ng mga nilikha. Mag-ahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa trono ng pangalaman. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, pinailalim ng Diyos ang lahat ng bagay kay Kristo. Higit siya sa lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, kaya kaharian at panguluan, sapagkat nakalulok siya sa kanan ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-apostol. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesus, dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Panginoon at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip
pinailalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng kalooban, kapamahalaan, kapangyarihan, at panunuan. Higit sa kanyang pangalan, kaysa sa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi para sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng sikap. Ito ang katawan ng Kristo. Ang kapuspusan niya ay tumuspos sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Ngayon magtungo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sinayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng matinding hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Tandaan ninyo, susubuin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong maalis sa lungsod hanggat hindi kayo pinagkakaloban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, sila may lumalayo paakyat sa langit. Kaya sinamba nila, pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palapit sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po yung mga katabi ng magandang umaga. Kumusta na po? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon Jesucristo sa kalangitan. Ito ay dakilang kapistahan sapagkat ito ay isa sa mga matataas na selebrasyon ng ating simbahan. Si Kristo ay umakyat sa langit. Sino po sa inyo dito ang gustong umakyat sa langit balang araw? Taas ang kamay. Sino po gusto umakyat? Kung ayaw magtaas ang kamay, saan nyo gusto pumunta? Sa impyerno? Ha? Baba na po, no? Lahat tayo ay nais umakyat sa langit. Amen? Amen. Sino pong gusto mamatay? Taas ang kamay. Sino pong gusto mamatay?
Wala paglangit sama-sama. Pagkamatay, pag-isa ka, Father. Ganun na. Paglangit tayo sama-sama, pagkamatay, mag-isa na lang. Diba? So mga kapatid, ang tanging daan upang tayo lumakyat sa kalangitan ay walang iba kundi kamatayan. Dito ba? Lahat tayo ay mamamatay. Kaya sabi ko sa nasa kanan mo, kapatid, mamamatay ka rin. Diba? Alamin natin yung katotohanan na lahat tayo ay mamamatay. At lahat ng mikropono natin may sira. Diba? O ngayon sabi ko sa nasa kaliwa mo, kapatid, mauuna ka. Una-unahan lang yan, no? Mga kapatid, ano ang bago sa pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo sa kalangitan? No? Sa pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo sa kalangitan, umakyat siya, taglay-taglay yung kanyang maluwalhating katawan bilang tao. Yun yung bago. No? Sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, dala-dala ni Kristo yung kanyang katawan, yung kanyang anyong tao. Sa madaling salita, dinala ni Kristo yung kanyang katauhan sa langit. At sa pagdala niya sa kanyang katauhan sa langit, dito ay pinakilala ni Kristo sa kalangitan kung paano ang maging tao. At dahil dala ni Kristo yung kanyang pagkatao doon sa langit, binigyan ni Kristo ng tuwang ang mga tao na magkaroon, no, at maging bahagi ng kalangitan. Ito yung magandang balita sa pagkakyat ng ating Panginoon Jesucristo sa kalangitan. Nagkaroon ng tuwang tayong mga tao sa langit. No? Ngayon, nauunawaan na ng Diyos kung ano ang pagiging tao. Dahil si Kristo, iniakit niya ang kanyang pagkatao sa langit. At si Kristo, tinupad niya yung kanyang pangako sa kanyang mga alagad. Sabi niya, no, kung kayo ay madalas ka umaatin ng libing, laging binabasa sa libing, no, yung mauuna sa bahay, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Mauuna ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan, sabi ni Kristo. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Sa pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo sa langit, binigyan niya ng katuparan yung kanyang sinabi na iahanda niya tayo ng silid sa kalangitan. No? Nagkaroon tayo ng tuwang sa langit dahil si Kristo, iniakit niya yung kanyang, no, maluwalhating katawan. At dahil dito, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pinagmumulan ng ating malalim na kagalakan bilang tao. Isa sa mga kagalakan natin mula sa Diyos ay walang iba kundi ang pag-akyat ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Sapagkat lahat tayo ngayon ay umaasam na balang araw makakasama natin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Inaasam natin at tanging kaligayahan natin na balang araw yung buhay ng Diyos sa kaluwalhatian, tayo ay makikibahagi sa buhay ng Diyos. Diba? Mararanasan natin ang langit na buhay. Wow! Heaven! Diba? Yung hinahanap ng ating puso eh. Ito yung pinakamalalim na hangarin ng ating puso bilang mga nananampalataya kay Kristo. Na balang araw, yung buhay ng Diyos sa kaluwalhatian, mababahaginan tayo ng buhay ng Diyos sa kaluwalhatian doon sa langit. Makikita natin ng Diyos harap-harapan. Ito yung tinatawag nating beatific vision. No? Makakabahagi tayo sa buhay ng Diyos. Kaya maraming salamat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo binahaginan ng buhay ng Diyos dito sa lupa, kundi ibinabahagi pa sa atin yung buhay ng Diyos hanggang sa kalangitan. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Mga kapatid, dahil dyan, no, dapat sa buhay na ito, ituon na rin natin
ang ating buong lakas, ang ating sarili sa langit, no? Sa mga makalangit na bagay. Dahil ang pinaka, no, hantungan natin ay walang iba kundi ang kalangitan. Kaya dapat sa buhay nito, ang binibigyan natin ng pansin ay ang mga makalangit na bagay. No? Kaya lang, aminin man natin o sa hindi, maraming mga tao, no, hindi nakatuon ang kanilang sarili sa mga makalangit na bagay. Mas nauuna sa buhay ng tao ang mga makalupang bagay. No? Kaya nga, mapapansin po ninyo, no? Sasabihin ng iba, saka na yan. Ganun na lang. Magsimba tayo, saka na yan. Magdasal tayo, saka na yan. Kaya pag nagsimba kayo araw-araw, yung araw-araw na misa, makikita nyo kung sino araw-araw na nagsisimba. Alam nyo kung anong laman ng simbahan sa umaga, kapag araw-araw misa, yung mga matatanda. Bakit? Kasi malapit na akong mamatay. Kailangan ko nang bumawi kay Lord. Diba? Kuminsan ganun. Saka na lang yan, pagtanda ko na yung mga makalangit na bagay. Enjoy muna ang buhay. Diba? Mga kapatid, ang muling pagkabuhay at pagkakit ng ating Panginoong Kristo sa langit ay dakilang imbitasyon sa ating lahat na ito natin ng ating sarili, ito natin ang lahat-lahat sa atin sa makalangit na bagay. Sa madaling salita, dito pa lang sa lupa, dapat matikman na natin kung ano ang buhay sa langit. Di ba tinuruan tayo ng ating Panginoong Kristo ng panalangin? Ano yung tinuro ni Kristo ng panalangin sa akin? Oo nga, Ama namin, di ba? At ano yung sinabi sa Ama namin? Basahin nga natin, Ama namin, sumasalangit ka, Sabayin ang ngalan mo, papasaanin ang kahit mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Di ba? Mamuhay tayo dito sa lupa, para bagang namumuhay na tayo sa langit. Dahil dito sa lupa, ipinatitikim niya sa atin ng Diyos ang mabuhay sa langit. Sa paano pamamaraan? Sa pamagitan ng panalangin ni Kristo, sundin ang loob mo. Diba? Sa pagsunod natin sa kalooban ni Kristo, tayo ngayon ay may pagkakataon na matikman ang buhay ng langit dito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin? Upang matikman natin ang buhay na makalangit dito sa lupa? Simple lang. Yung ating pagsamba. Itong banal na misa, kapag tayo ay nagsisimba kapag araw ng linggo, ang banal na misa ay patikim sa atin ng banal na misa sa langit. Sapagkat dito sa lupa, meron tayong pagsasalo. Kung tayo ay nagsisimba dito sa lupa, pero kapag tayo ay nasa langit na, wala na ito. Sapagkat kaharap na natin ng Diyos at dito sa banal na misa, ipinatitikim na sa atin ng Diyos ang langit. Kaya nga sana, no, sa tuwing tayo ay nagsisimba, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. No? Iniaangat yung ating kaluluwa, yung ating espiritu ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito ang kanyang kalooban na tayo ay palaging magdiwang ng pagsamba sa Kanya bilang patikim ng buhay na makalangit. Sa madaling salita, ang gawain ng banal na pagsisimba ay gawain ng isang buhay, ng isang taong namumuhay sa kalangitan dito sa lupa. Kaya huwag sana po natin sasayangin ang bawat linggong dumarating na hindi tayo nakapagsisimba. Sapagkat ang banal na misa ay patikim ng buhay sa langit. Kalooban ito ng Diyos, ibinigay sa atin ito ng ating Panginoong Kristo. Ano pa yung mga makalangit na gawain? Yung pananalangin. Palagi tayong manalangin upang palagi tayong nakakonect sa ating Panginoong Kristo. Manalangin tayo na nagmumula sa ating mga puso. Ano pa? Yung paggawa ng mabuti. Maging mapagmahal at maging maawain sa ating kapwa. Ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Upang nang sa gayon, kahit dito pa lang tayo sa lupa, nakapag-iimbok na tayo. No? Nakapag-iimbok na tayo sa kalangitan. At nagiging bahagi na tayo ng
isang komunidad sa kalangitan. Mga kapatid, lahat po tayo nais ng Diyos na maging bahagi ng langit. Kaya nga dito pa lang sa lupa, simulan na natin, no? Ang pagiging isang komunidad, no? Na pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos, na pinaghaharian ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, sabi sa ating Ebanghelyo, pinaliwanag ni Kristo, no? Ang anak ng tao ay kailangang maghirap, kailangang ipako sa krus, kailangang mamatay, kasi katlong araw siya ay muling mabubuhay. Si Kristo, nung siya ay umakyat sa langit, dala-dala niya yung kanyang pagkatao. At dahil dala ni Kristo ang kanyang pagkatao doon sa langit, si Kristo sa kanyang pagiging tao dito sa lupa, naranasan niya lahat ng ating mga naranasan. Dito ba? Nalungkot si Kristo, naging masaya si Kristo, nagpakasakit si Kristo, nahirapan si Kristo. Lahat ng ating mga naranasan ay naranasan ni Kristo, pero lang sa isang bagay, ang pagkakasala. At dahil lahat naranasan ng ating Panginoong si Kristo, doon sa kalangitan, merong Diyos na tunay na nakakaunawa sa atin. Merong Diyos na talagang nakakaintindi sa atin kung ano ang hirap ng ating pinagdaraanan. Sapagkat si Kristo ay nagpakahirap katulad ng paghihirap natin. Kuminsan pa nga, yung paghihirap natin ay wala sa kalintingan ng paghihirap ng ating Panginoon si Kristo. Kaya napakaganda na meron tayong Diyos sa kalangitan na umakyat sa langit at nakakaunawa sa ating pinagdaraanan. Hindi lang siya nakakaunawa sa ating pinagdaraanan, no? Kasama rin natin siyang naglalakbay dito sa lupa. Bagamat siya ay umakyat sa langit, nananahan pa rin siya sa bawat isa sa atin. Nauunawaan tayo ng Diyos. Diba? Sa ating pagdurusa, tayo man ay malubog, tayo man ay madapa, katulad ni Kristo na iniangat ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa ating pagdadapa, sa ating pagdulbok sa pagdurusa, iaangat din tayo ng Diyos. Hindi po ba? Iaangat tayo ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Ito yung magandang balita sa atin ng pag-akyat ng ating Panginoon Yesu Kristo. Puno-puno ng pag-asa para sa ating lahat. Kaya dapat lagi tayo magpasalamat sa Diyos. No? Hindi nila tayo biniyaan ng langit. No? Meron pa tayong Diyos na kasama natin at nakakaunawa ng lahat-lahat sa atin. Ipagpasalamat natin ito sa Diyos. No? Lagi tayo magpuni sa Kanya sa kagandahang loob na pinagawa niya sa atin. Sa pamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako sa Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, hilibig. Nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at huhukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kanyang pag-akyat sa langit, naging tagapamagitan natin si Kristo sa harap ng Ama. Lumapit tayo sa Ama sa ngalan ni Jesus at itaas ang ating mga kahilingan. Buong tiwala natin sa Panginoon. Ama namin, hindi mo kami. Ama namin, ilipid mo kami. Maging bukas nawa ang simbahan sa paggamit ng mga makabagong paraan ng komunikasyon upang maipahayag ang mabuting balita at makabuo ng kabayanang Kristiyano. Manalangin tayo.
Maging daan nawa ang lahat ng uri ng media ng komunikasyon tungo sa pagtatatag ng isang mapayapa, makatao, at makadiyos na lipunan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni Naligaya Cueto, Relis Garden, Bondok Garden, at Velma Carreras. Manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni Jean Regine, manalangin tayo. Para sa kaluluwa ni Lizardo Alejandrino, Gloria Alejandro, Jimmy Alejandro, Mamerto at Luz Viminta Garcia, Maria Estrella Arbuladora, manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga bansalinig kailangan. Ama naming makapangyarihan sa pag-akyat ng iyong anak sa piling mo sa kalangitan, binuksan mo rin ang pintuan ng langit para sa amin. Tulungan mo kami maging marapat na makasama sa kanyang kalawalatian sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Atin po ngayon yung alay ang ating mga handog sa dambanan ng Panginoon. Malangin mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos sa lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngay umakyat sa iyong piling,
Bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel, siya ang aming tagapamagitan na nakikiusap sa iyo para sa kanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iminaksi ang mga naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtigis ang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahinggay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahanabaring Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyang na puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng hanugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpag sa walang hanggan. Pagubili ng mga nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang mga nakastoo. Hiniling namin kamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang ating kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakansala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpagkawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalagaman niya niya ang kanyang ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo, hanggang sa wakas ng mundo, ang sabi ni Heso Kristo. Aleluya, awit sa iyo.
Manalangin tayo. Magsitayo po. Ang aming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nagdalayon. Gawin mo ang loob namin ay matuon sa iyong pinaglulutukan sa anak mo ngayon upang makaparis namin tao sa piling mo. Siya'y namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin. Sa mga misang ito sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyo. At lahat higit sa inyo ng mga nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palampakan po natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan ng Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang dito ng pag-akitan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayo taglay yung pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.